Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pinatitigil na ng kumakandidatong konsehal sa Maynila na si Mocha Uson ang paggamit ng kanyang umano'y may double meaning na campaign jingle. Pinag-aaralan na rin daw ng kanilang kampo ang mga content para siguraduhin ito'y desente at akma sa inaasahang diskurso at electoral engagement. Nauna nang sumulat ang COMELEC na mas going direct to the point ang mga mensahe sa pangangampanya. Hanggat maaari sana yung mga double meaning, maiwasan po natin. At the same time, yung may pagkalagay natin, bordering on the bastos. Sa iba, ay maiwasan natin. Pwede naman pong magandang jingle na hindi naman po ang dating ay parang may bastos na salita sa iba. Samantala, nanindigan ng kumakandidatong kongresista sa Pasig na si Attorney Ayan Sia na wala siyang nilabag na anumang resolusyon ng COMELEC. Kaugnay po yan ang kanyang nakababastos umanong biro tungkol sa solo parents. Git niya, hindi niya intensyon na mangharas ng mga babaeng solo parent. Parte lang daw yan ng pakikipag-usap niya sa kanyang mga nasasakupan at kahit daw tunog bastos ang kanyang mga binitawang biro, sumasailalim pa rin daw yan sa kanyang freedom of speech. 2 show cause orders na ang inihain ng COMELEC laban kay Sia, pinagpapaliwanag din siya sa umanay body shaming niya sa isa sa kanyang staff. Hiniling ng anak ng dating Pangulo na si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na magtakda ng oral arguments kaugnay sa writ of habeas corpus petition nila. Pinagpapaliwanag naman ng SC si Attorney Raul Ambino dahil sa maling impormasyon manong inilabas niya kaugnay ng pagkakaaresto kay Duterte. Natin ay binuhat siya. Ang inihayag ng senatorial candidate na si Raul Ambino ilang oras matapos arestuhin noong March 11 si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan ngayon ng Korte Suprema. Ito, magandang balita yung ating natanggap na granted yung PRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Wala talagang inilabas na TRO ang Korte Suprema laban sa pag-aresto kay Duterte. Kaya pinagpapaliwanag ng Korte si Lambino dahil sa kumalat na maling impormasyon. Motopropyo investigation o kusa nag-imbestiga ang Korte Suprema kaugnay ng pagkalat ng maling impormasyon nang arestuhin ang dating Pangulo. At sa en banc session dito sa Baguio, naglabas ang Korte Suprema ng show cause order laban kay Lambino. At may 10 araw siya para sagutin ito. The Supreme Court en banc during its session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Ambino to show cause why he should not face administrative sanctions for spreading false information. Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. Kahit na malinaw naman sa video na nagpapakalat si Lambino ng fake news, tuloy pa rin ang paninindigan niya na wala umano siyang intensyon na magpakalat ng peking balita. Ayon kay Lambino, hindi pa niya natatanggap ang show cause order na kanya-anyang sasagutin. Pero ngayon pa lang, nilinaw niyang wala siyang intensyong magpakalat ng peking balita at maling impormasyon. Samantala, naghain ang kampo ni Kitty Duterte ng motion para magtakda na ng oral arguments para sa hiling niya at ng mga kuya na ibalik sa bansa at iharap sa kanila ang ama. Dapat ma-discuss ito sa oral arguments para masuri ng mabuti ng Supreme Court. The counter-argument is the petitions are moot because the president is no longer in the government's custody. Our counter to that is that's the very illegal act that we're questioning. It cannot be the very same justification for the Supreme Court not to intervene in this case. And this was included in the Supreme Court's agenda, but it is still for deliberation. So we will have to wait for the court's action. Samantala, buo na ang legal team ni Digong Duterte para sa kanyang pagharap sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Dumating rin sa The Hague si Attorney Martin Delgra. Ayon kay Delgra, hindi daw nila na-anticipate na sa ICC ang magiging kaso ni Digong.
Binubuo raw ng 5 international lawyers ang core defense team ni dating Pangulong Duterte. Lahat do ito, pawang may karanasan na sa International Criminal Court, pati na sa information technology. Git ni Attorney Kaufman, lahat daw dapat silang 5 ay pawang nakakaunawa sa pag-handle ng mga electronic evidence na isusumite sa korte. Bukod naman sa core legal team, may 2 Pilipinong abogado raw na tumutulong kina Kaufman. Hindi man sila bahagi ng core team, nakasuporta raw ang 2 para mayroong mas nakakakilala nila sa kliyenteng si dating Pangulong Duterte. Kasabay na anunsyong ito, sakto namang dumating sa The Hague, Netherlands si Attorney Martin Delgra. Kilalang kaalyado at abogado ng Duterte si Delgra, pero hindi niya kinumpirmang bahagi siya ng legal team. Andito raw siya para magpakita lamang ng suporta sa dating Pangulo. Patuloy rin nilang kinekwisyon ng pag-aresto kay Duterte, lalo't inaasahan daw muna nilang ihain o inihain ang mga kaso sa Philippine Local Court, pero hindi nga nangyari. Kampante rin daw ang kampo ng dating Pangulo sa pagkandidato nito bilang alkalde sa Davao City. Git ni Delgra, mainit pa rin daw ang suporta kay dating Pangulong Duterte kahit nakadetain ito sa The Hague. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng panayam natin kay Kaufman at Delgra. Electronic evidence, we get disclosed huge amounts of information through databases, and people who work in the core defense team have to have an understanding of how to use those information systems. Kung may kaso man, haharapin niya. Ang hindi namin na-anticipate na yung kaso palang haharapin dito sa Hague, hindi pala dun sa Pilipinas, because that is what we have been anticipating all along, na kung meron magpa-file ng kaso, haharapin as to whatever cases that might be filed before the DOJ, and if warranted, would be filed before the Philippine court. Mo Kauson, Attorney Lambino ay mga halimbawa ito ng mga Duterte diehard supporter na sa mga kilos at pananalita ay tatak Duterte. Mga nasanay na ba itong maging mga bastos dahil bastos rin ang kanilang iniidolo na si Digong? O ganyan na talaga ang kalakaran at ang nagiging kultura nila? Ang maging bastos at magpakalat ng fake news? Ganito ba ang klase ng tao na iboboto ninyo para magkaroon ng pwesto sa gobyerno? Kayo mga kabunyog mga kababayan, ano ang inyong reaksyon sa usaping ito? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.